Ano ibig sabihin ng nag-purify at saka nagko-consume? Napansin nyo pag yung gold, paano nagiging 23 carats? Kasi wala mang 24 carats ng gold. Paano nagiging 23 carats, 24? O, sabihin natin may 24 carats ang isang gold. Idinadarang at idinadarang sa apoy yan. Hanggang sa totally maalis na yung mga impurities niya. Ang tawag dyan ay purification. Dadaan sa apoy para ma-purify. Okay, pag yung ginto, di ba yung ginto pag natutunaw, tapos may mga lumulutang na parang bubbles, yun yung ang tawag doon ay dross. Inaalis yun. Yun yung impurities ng sagot. Parang, di ba pag nagluluto tayo ng karneng baka, ganyan, ang mga. Pag unang kulo mo dyan, talaga makita mo yung may mga lumilitaw na parang foam na may tin. Di po ba inaalis yun? Inaalis yun kasi alam natin yun ay dugo na nabuo. Inaalis natin yun. Yun ang purification. Purify tayo. Yung kasalanan na sa atin, ang purification, ito ay process. Hindi siya isang beses lang na mangyayari. Ito ay process. In other words, habang ikaw ay nabubuhay, dumadaan ka sa tinatawag natin na purification. Kaya, huwag ka naman magtaka kung bakit kaya nagsisimba naman na ako. Nagbabasa na rin ako ng Bible. Nananalangin naman ako pero may mga nagagawa pa rin ako, may naisip pa rin ako. That's because we are nasa proseso pa tayo ng purification. Huwag po kayong magtaka, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano man, ang Christian ba talaga ako? Ay kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoong at tagapagligtas ng buong puso at aware ka, alam mo, okay, na ang Panginoong Yesus lamang ang tanging tagapagligtas natin. At pag nag-decision ka ng ganun, nangyari sa'yo yun, then praise God, ligtas ka. Dumadaan ka lang sa purification. Ang tanong, hindi lang nagpipurify ang apoy, nagko-consume din. Ano ibig sabihin ng nagko-consume? Bawat dumikit sa apoy ay umaabo. Naaabo. Umaabo. Nagiging abo. Highly combustible yan, mas mabilis. Halimbawa, papel. Kahit posporo lang, sindihan mo ganyan, mamaya, ubos na yan. Yan ang ibig sabihin ng apoy ay nagko-consume. Kahit na kahoy, plastic, kino-consume yan. Pagkatapos yung maubos ay abo na. In other words, yung baptism in fire means hindi ka lang napipurify, pero mako-consume ka din kung mananatili ka at magmamatigas ka sa iyong pagkakasala. Sabi ng mga tao, ito, justification ito ng mga tao na. Sabi nila, ang Diyos naman ay pag-ibig. At mahal niya ang tao. Mahal niya ako. Oo. Mahal niya ang tao. Tama po yun. Wala pong kaduda-duda yan. Galit siya sa kasalanan. Diba? Galit naman lang dyan sa kasalanan. Kaso lang, pag ikaw ay hindi humiwalay sa kasalanan, kasama kang mahuhusgahan. Kasama ka sa judgment. Nandyan ang Holy Spirit, ipipurify ka. Ihiwalay niya yung mabuti at masama. Okay? Kaya nga, sa gold, mayroong dross. Diba? Alisin yung dross. Pero nagko-consume din siya. Kung ayaw mong bumitiw sa kasalanan, kasama kang masusunod. Kasama kang itatapon. Kaya nga yung verse 12, diba, inihiwalay, ito alam nyo na to, diba, na yung winnowing fork, yung parang pala, ibabatong ganyan, para ihiwalay yung ipa sa butil. Yung ipa, dahil wala na itong laman, magana lang yan, kayang-kayang ilipat ng
hangin. Pero yung butil, babagsak lang sa kung saan sila nagigik sa giikan. Okay? Tapos yun, isasako nila yung butil, tapos dadalhin sa bodega. Ibakin nila bilang pagkain o ibebenta, ipapalit. Pero yung iba, dadalhin na sa apoy at susunugin. Yan. Yun ang point ng verse 12. Judgment. May padating na judgment. Kaya huwag nating isipin na magsisisi na lang ako balang araw. Kasi mahaba pa naman yung buhay. Ilang taon lang ako. 30 years old ako. Meron pang, kung ang buhay hanggang 60, hanggang 70, ay kalahati pang taon. Meron pa, kung 30 years old ako ngayon, 30 years old. Meron pang 40 years, di ba? So, within 40 years, magpapakasaya muna ako. Saka na lang pag matanda na. O kaso lang, may namamatay ng 30. May namamatay na 20. May namamatay na 10 years old. Meron yung namamatay na sa tiyan pa. Pinagbubuntis pa lang. So, paano kung nangyari yung bigla? We do not know anong mangyayari in the future. Yung past, yung nakaraan, alam mo na, nangyari na eh. History na yun. Pero dun sa future, hindi mo alam. So, ang sabi sa Hebrews, ngayon, ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Bakit kasi kung bukas, baka huli na. Okay? Huwag tayo maging Pilipino pagdating dyan. Bakit? Ang Pilipino kasi mahilag sa bukas eh. Uy, pas muna natin yung ating exam, yung assignment. Hindi, 1 week pa. Diba? First day, second day, third day. Pagdating ng fourth day, pagdating ng ika-5 araw, nagka-cramming na yan, di na alam anong gagawin. Hanggang sa deadline, yun. Hindi na matutulog, namamaga na yung mata. Kasi naghabol, Pilipino eh. Bukas, mamaya na habit. Mamaya na habit, di ba? Pero pagdating sa salvation, magdating na ganyan. Today is the day of salvation. Or else, naghihintay na yung palakol para putulin yung ugat. In other words, ay naka-ready na yung judgment. Alam niyo ba na may ready na yung judgment time? Magtingin ka na lang sa palibot mo. Yung mga senyales na sinasabi sa Scripture, nakikita na natin. Nararamdaman na natin. Pag naririnig nyo na, alimbawa, yung dati, kasi dito may airport malapit, no? Pag narinig mo yung tunog ng eroplano, pero hindi mo pa nakikita yung eroplano, masasabi mo ba na walang eroplano? Actually, dito, alam mo kung naglalanding siya o hindi. Kung nagte-take off. Bakit? Kasi yung tunog niya, pa-take off yan. Ito, palanding naman to. Kung nakailang beses na umikot dito, palanding yan, nag-aanap ng to. Ready para dun sa runway. Alam mo kahit hindi mo nakikita yung aeroplano, alam mo may aeroplano. So, kahit hindi pa na natin nakikita yung time na ito ng judgment, alam mo nandyan na. Nandyan na yung mga signs. Senyales. So, kailangan nating magkaroon ng tunay na pagsisisi. At hayaan natin na malayang gumalaw yung Holy Spirit sa ating buhay. At tayo ay dalisayo na. Maging pure, maging white as snow, para pag humarap tayo sa Diyos, ang nakikita niya is yung katwiran. Katwiran na sa pamamagitan ni Jesus Christ at sa pamamagitan ng paglilinis ng Holy Spirit. Amen ba doon? Kaya po ba natin yun? Kaya po natin yun. Sa tulong ng Holy Spirit, of course. Now, from Nazareth, verse 13, sa Galilee, mula sa Galilee, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Verse 14, ibig siyang hadlangan ni Juan. Okay, na nagsasabi,
Ako dapat ang bautismuhan mo, sabi ni John the Baptist. Pero, at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Kasi nga, sabi nga ni John, yung darating sa akin ay mas makapangyarihan pa kaysa sa akin na hindi man ako harap magbitbit. Tapos nandyan ngayon, sinabi ni John the Baptist yun, tapos nandyan ngayon yung Messiah, nagpapabautismo sa kanya. Okay? So, sabi ng ating Panginoong Yesus, verse 15, ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito sa ngayon. Okay, hayaan mong mangyari ito sa ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran at siya ay sumunod. Ibig sabihin na intindihan ni John na kailangan masunod yun. Ibig sabihin ng buong katwiran ay kung ano yung sinasabi sa hula, ano yung sinasabi sa mga propeta. Ano ba yung role ni John the Baptist? Ano yung kanyang calling? Ano yung kanyang ministry? Para i-ready ang pagdating, to prepare yung puso ng mga tao sa pagdating ng Messiah, sa pagdating ng tagapagligtas. At nangyari ba? Nangyayari nga. Ito na nga. Nung dumarating ang ating Panginoon Jesus. Actually, ang sabi niya sa John chapter 1 is, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tinuro niya ngayon. Itinuro niya itong ang ating Panginoon Jesus Cristo. Pero itong si John the Baptist ba, pwede ba na siya na lang Messiah? Kasi pinupuntahan na siya ng mga tao eh. Pinupuntahan siya, ano pa bang pupuntahan ng mga tao? Ba't pupunta sila sa wilderness? Ang templo nandun, ang ganda-ganda ng templo, yung ginawa ni King Herod. Tapos yung mga naglilingkod doon, ang gaganda ng mga robe. Anong pupuntahan nila sa wilderness? Doon sa Jordan River. Yung nakasuot ng balat ng kamelyo, naka-leather belt, maganda rin naman yan. Kumakain ng honey, sarap din yan. Kumakain ng balang,